For kilay. For kilay. Welcome back mga ka-adventure. Another day, another adventure. Ito yung buong kaganapan ng mga araw na namanan tayo. Kasama si Keduang at si Palawan Spiro. Let's go! Nasuba ako. Matagal ang aming pagplano, paghahanda na ginawa ni Patrick mga ka-adventure or ni Palawan Spiro para pumunta ng Sabang at doon mamana at i-meet up din si Boy Palawan Fishing para tulungan din siya sa kanyang munting channel at along the way ng aming pong pagbiyahe ay nagkaroon ng mga problema at sinubukan namin isaayos ang lahat pero hindi naging matagumpay. Nandito na kami sa may Santa Lourdes mga ka-adventure sa Banga at tinutulak natin ang motor ni Patrick at sinubukan namin maghanap ng mga shop kung saan makakapagpalit ng pump belt dahil naputol po. Ayun mga adventure, finally nakahanap tayo ng shop para maayos yung motor ni Palawan Spiro. Nagka-bloopers pa, kainis. Dahil din yung tulak namin pero all good naman, no? Ayan talaga eh. Kapag gusto, may paraan. Yes. Ayan, Tuloy. tuloy. Ayan, ito pala yung motor niya mga ka-adventure. Biglang umusok eh. Oo. Biglang umusok. Tapos biglang pag-hit release na, no? Wala na, hindi na makakabit. Kasi na, sobrang dumi mga ka-adventure ha. Na, hindi ano na to eh. Pang tinda-tindahan lang to eh. Ah, okay. Yun ang Kala ko pang museum na. Pwede ng taniman eh. Dito lang kami sa along the highway. North Road dito, papuntang Bayan, tapos papuntang El Nido. Ayan gamit natin. Ayun, okay na mga ka-adventure. Biyahe na kami. 8:30, mga 8:30 plus 1.5 hour na biyahe. Alas 10. Expected natin mga ka-dive mga alas 11. Tuloy-tuloy na hanggang hapon. Kaya again, go! Let's go! Ayun mga ka-adventure. Again, thank you so much and tara, samahan niyo po kami. Akala namin ay okay na mga ka-adventure kaya nagbiyahe kami nung biglang ayun mga ka-adventure, so Wala talaga. wala talaga, may pumipigil. So hindi natin pwedeng ipagpatuloy ito kasi kita niyo naman kakapalit lang, di ba? Bago pa pero nawasak ulit, naputol ulit. Tulo naman. Okay, next time na lang ulit, next time. Kaya mo na lang yan. Kaya mo na. Kaya na lang. Nabot? Oo. Talon. Ayan mga adventure. So mapagpalang umaga po sa ating lahat. Another day, another adventure. At nandito ulit tayo sa Nagdabon. Sama din si Keto. Baka makadali na. Baka makadali. Balik. At maulan, medyo makulimlim. At may mga gulong. Ayan o. Pero tara, let's claim our blessing today. Let's go! Samahan niyo po kami. And again, maraming salamat po sa lahat ng patuloy na sumusuporta at ating mga taga-subaybay. At maraming salamat po at hindi ko man kayo maisa-isa. Pero again, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo pong ginagawa. And to give the glory. Let's go! Warm up mga ka-adventure. Ang layo ng hibas eh, ano? Galing dun sa taas. Tutulak muna kami. Ha? May palaki ako din. Tanghali daw eh. Pero patay ba na to? Mga adventure. Let's go! Ito ang isa sa mga senaryo mga ka-adventure na napakahirap lumabas dito sa Nagtabon kapag lumalakas o sumasama ang panahon. Lalo na po kapag panahon ng amihan kasi lumalaki talaga yung gulong at kailangan talaga na kondisyon yung makina at nakaharap sa alon. And every time meron pong malaking along paparating ay umatras muna ng konti dahil baka malagyan ng maraming tubig at malubog yung bangka. Eto, panoorin niyo po yung buong kaganapan mga ka-adventure. Epic ang aming pong paglabas. At ayan na nga mga ka-adventure, nangalahati na ang bangka ni Kedwang sa tubig. Buti hindi ganun kalaki yung sumunod na alon, kaya dali-daling pinaandar ni Kedwang. Buti ay umandar man kaagad at nakaalis kami at naka-take off ng maayos mga ka-adventure.
dahil maaga akong nagayag at pumunta sa Talipapa para bumili ng pang-almusal nila Mrs. Joy, ay eto, may nadaanan akong kakanin. Kaya nagbaon na rin ako at along the way papunta sa aming pupuntahang spot na Susong Dalaga, ay eto, nagagahan na rin kami ni Kedwang. Yan mga adventure, dito na kami ni Kedwang. At nung unang punta natin ay hindi namumuti yung Susong Dalaga. Pero ngayon ay ayan na siya. At makulimlim. Sana ay hindi malakas ang agos. Pwede na Kedwang. Tara, let's go. Sama na adventure. Let's go. All good na mga adventure, let's hunt. Ang unang boba ay si Kedwang. Chinek niya muna yung bahay ng octopus dito kung nandito pa. At sumunod naman ako nag-dive para mag-check at warm up na rin at the same time. At observe sa paligid kung nandito pa ba yung mga grupo ng mga Bigay Emperor at mga Labahita. At syempre, yung Red Bass. Kaya lang wala talagang current or agos mga ka-adventure. Kaya napaka-tamlay. Wala tayong masyadong mga pelagic na nakikita. Maliban na lang sa pating. Napakaraming pating tayo nakita mga ka-adventure. Wala no. Another dive ni Kedwang at eto may lapu-lapong tinira kaya lang nakawala mga ka-adventure. The place ang pagkakatama. At umikot kami sa bato and since nawala talagang masyadong isda na napansin kaming lumalangoy or pag-alagala dito sa spot, ay nag-focus muna si Kedwang sa panguhuli ng pugita or octopus dahil dala-dala niya rin po yung kanya pong bait or pang-attract at nakahuli naman po siya. At eto na nga, pating. Puro pating yung atin nakikita mga ka-adventure. Ano ba yan? Kung pwede lang sana tirahin to. Gumagawa ako ng ingay habang nag-aambos mga ka-adventure at ayan nga, pating na naman. Pinuntahan namin yung bato na tinawag na Susong Dalaga mga ka-adventure. At yung mga bait fish or mga sulig or sulid, dalagang bukid na bilog ay nandito sa tabi ng bato mga ka-adventure. At sobrang lalaki nga ng swell, kaya lang wala talagang agos. Kaya hindi namin mawari kung siguro wala nga talaga sa tiempo or panahon yung akyat ng mga pelagic or mga malaking isda dito sa area. Kaya kailangan talaga namin bumalik at maghunt patuloy. At pagkatapos mga adventure ay nag-decide kami ni Kedwang na lumipat sa Kalaparan sa isang kalapit na bahura at doon magpatuloy. At pag-akyat nga ni Kedwang, eto, dala-dala niya na yung kanyang dalawang pirasong huli na octopus. Mukhang nakadali ka na? Full ito. Ayos Ay, wala ko sa'yo? Pugita pala yun? Loko. Power. Yan, si Kedwang mga ka-adventure nakadalawa lang. Ako wala pa. Lipat kami ng bahura. Hindi na namin antay na magkaroon pa ng agos. Kasi last time nag-antay tayo, Walang huli? wala ring huli. So lipat tayo ng bahura. Lipat tayo ng bahura. Sige mga adventure, tara. Let's go. Ako ang naunang nag-dive mga ka-adventure pagdating namin sa kabilang bahura. At natitempt na talaga ako na tumira mga ka-adventure dahil hindi pa tayo nakakahuli ng isda. Alas 11 na po ng tanghali. At may nakita akong gumagalaw na malaking isda dito sa ilalim ng bato. Ngunit nung malapit na ako at nasa distance panira na siya, narealize ko, mulmul pala. Walang patid at walang tigil sa pagdive mga ka-adventure, knowing na sana ay makahuli ng isda. At may napansin akong gumagalaw dito kaya kumuha ko ng flashlight at pag ilaw ko, ayan, pating.
dumating na naman mga ka-adventure, white tip shark. Napaka-flexible to ni Kedo ang mga ka-adventure dahil nga ito lang ang kanyang natatanging hanap buhay na pangbuhay sa kanyang pong pamilya ay habang namamana, nagdadala siya ng katihan kung tawagin or bait para sa octopus or pugita mga ka-adventure na kapag wala siyang nakikitang isda ay focus muna siya sa pamumugita. Kapag may nakikita siyang bahay ay kanya itong nilalagyan ng bait, pero kapag walang chance na kumain sa bait ay pinapana niya na lang kagaya ng isang ito. At ito ang pinakamalaking pugita na nahuli niya sa araw na ito mga ka-adventure, even though na binigyan siya ng matagal-tagal na panahon para ma-recover ang isang to dahil may kalakihan at sumuksok sa ilalim ng bato. Even ako ay nag-try, pero si Kedo pa rin ang matagumpay na nakakuha nito dahil nga bihasa na rin siya sa panghuhuli ng mga ganitong creature. Inaabot ko sa kanya itong flashlight para ilawan at tignan kung saan pwede hugutin. Sabi niya mahina na at pwede na hugutin mamaya, kaya pag sisi niya pong muli ay ayan, dala-dala niya na po sa itaas. At again, ito ang pinakamalaki at ibibiyahin niya pa po ito sa bayan dahil mas mahal po ang bilihan pag sa bayan kaysa kapag dito lang sa may Nagtabon Beach dahil pangulam lang ng mga local dito. Isa sa pinakamainam na paraan kung paano madaling patayin itong octopus or pugita mga ka-adventure ay kagatin yung kanya pong dalawang mata papunta po sa gitna at tinutusok ng matulis na bagay ang gitna ng dalawang mata nito mga ka-adventure para mas madali ito manghina, even though na matagal itong mamatay, pero isa ito sa mga weakness ng nilalang na ito. At pagkaraan ng ilang oras mga ka-adventure sa dive nito ay finally nagkahuli na rin tayo sa araw na ito. Ito ang ating naging unang isda mga ka-adventure, Harlequin Sweet Lips or lipti na kulay itim. Tinira ko na lang po ito kasi good size na rin naman at yun nga, ang goal lang talaga natin today ay makauwi ng sariwang isda para kila Mrs. Choi, para hindi naman sayang yung ating lakad, may pangulam tayong maiuwi. Ayon din kay Kedo ang mga ka-adventure, isa ito sa main struggle niya kapag papasok na po ang panahon ng amihan. Hirap na siya sa mga isdang nahuhuli at hindi lang sa isda, sa area din ng Nagtabon sa paglabas mga ka-adventure dahil ang ginagawa niya ay mostly shore dive lang talaga siya, hindi siya makasakay ng bangka dahil sobrang lalaki ng mga gulong. At may nakita sana akong coral trout dito mga ka-adventure or lapu-lapu, kaya lang hindi ko naman tinamaan, sayang. Kung pwede lang sana tirahin itong mga pating mga ka-adventure. Nako, marami na akong huli, malalaki pa naman sana. Sa mga marami nagtatanong po about sa mga shark encounter natin kung hindi pa naman sila aggressive, most of the time po naman kasi ang gusto lang talaga nilang kunin sa atin ay yung mga huli lang natin. Hindi naman talaga tayo yung sasaktan ng pating or kakagatin kasi hindi naman talaga tayo part ng kanilang food cycle, kaya isda lang talaga ang pakipunta.
Kung meron man po kayong mga napapanood, nababalitaan ng mga shark attack na pangyayari, most of the time po ito ay minsan kapag nangangain sila or masyadong territorial yung pating, ay doon po nangyayari yung aksidente, pero hindi po talaga yun ang purpose nila na mangagat or kumain ng tao. Kasi sino ba naman ang pinaka-top predator sa food cycle natin? Paging sa mga pating o sa mga isda, di ba? Ang tao. Nagsagawa kami ng mga ilang dives mga ka-adventure dito sa mababaw na spot dahil dito po madalas makahuli sila Kuya Duang ng Maori sea perch or canlay at maraming ilak. Doon nakita naman natin yung mga ilak, kaya lang sobrang likod po talaga ng dagat, ang lalaki ng gulong na hindi tayo makafocus na tirahin yung ilak kasi mailap na nga, malikot pa yung alon na siniswell ka or dinuduhin ka sa ilalim at hindi talaga mataas yung accuracy at hindi na lang tayo nagsayang ng pagkalabit ng trigger na sa ganun ay hindi rin tumama sa bato at hindi magka-problema yung ating shaft. So after few dives mga ka-adventure ay umuwi na rin po kami ni Kedwang at kinabukasan po ay nag-dive siya lang po may isa at may nahuli naman po si Kedwang mga ka-adventure, habang kami naman ni Patrick ay nagtungo sa Sabang dahil itinuloy namin yung plano na pag-explore at pamamana doon sa Sabang, which is Subterranean River Park. May mga spots din naman po doon na sanctuary, pero of course doon kami namamana sa area na hindi kami sisitahin ng bantay dagat or mga taga Bifar. At good news pala dahil dito sa Nagtabon ay chine-check na rin yung mga naglalaot dito at pinagsasabihan nila ang mga local fishermen na hanggat maaari ay wag na rin silang humuli ng mga mulmol or parrotfish. Ito po ang mga kaganapan mga ka-adventure dahil hindi naman po tayo pwedeng tumigil na gumawa ng adventure. Kahit po nandito ko sa Puerto Princesa ay meron talagang time akong inilalaan para gumawa ng adventure at bigyan po kayo ng mapapanood sa ating mga ginagawa dito. Kaya lang hindi talaga ganun kagandang area. Likod pa na natin. Hindi mga ka-adventure. Tapos na tayo magprito nung lipti. Yung lipti, niprito po natin siya ng buo. May kaliskis. Yan. At ito yung huli ko nung kami ni Kedwang. Tapos tara, kain po tayo. Kasama natin nakakain. Si Akila. Joey, I'm gonna eat, huh? Fish? You like fish, right? You said? Dad, what's the number? Ask mommy. This? Hindi si Joey, sige kain. Tara mga ka-adventure. Sige na kain ng prutas. Okay. Tapos manonood kami habang kumakain. Tara, luto na rin yung kanin natin. Tapos may adobong manok at sinigang na pork. At may sinaing. May sinaing daw. Ayan, may sinaing. Let's go mga ka-adventure. Pwede pa abot ang plato ko, te? Let's eat. Ay, si Joey pakilagay ng sarili niyang plate. Your plate. Ayan mga ka-adventure. Tara. Kain po. Higit pa ng sabaw. Pork. Sinigang na pork na may talbos ng kamote. Spoon for her. Lipti.
Ang taba nito. Is it, Joe? Daddy, I can hear now. With the sound. Cannot see that so Good. May kaya. You want soup, Joey? Kasama na yan, Miss Joy. Init. Kamay mo. Grabe yung kamay niya. Oh. Kamay na bakal. Aray. Aray, init. Sarap. Prito ng buo kasi hirap magbabaga. Kaya, Look at this. sarap. Fresh na fresh. Sarap. Akin to buntot. Sige. Init. Aray ka. Init. Sarap. Hindi kaya. Bahalag init, basta lamig kayo. I think masarap is magigilid. Ito. Yes. Yung favorite ko. Ikaw din? Kaya, Miss Joy. Dami. Ay. Hmm? For kilay. For kilay. Tanan. Isda. Stubborn. Let me tell you that this is going to scare the shit out of you. Hindi kayo nakagod, sir. Nod kami ng Nicolas Cage, you know. Thank you for watching mga ka-adventure and see you sa ating susunod na adventure sa aming adventure na ginawa ni Palawan Spiro at ni Boy Palawan Fishing sa Sabang. Let's go!